So magandang araw mga boss, at ayun na nga, napakinggan naman natin yung hearing at ayun, nakakadismaya, nakakalungkot isipin na ganyan pala ang batas. Mag-serve ka ng warrant, kung may belief ka na andyan yung suspect, pwede mong gibain yung bahay, maghukay ka ng anong dapat mo kayan, basta belief mo na andyan yung suspect is okay lang sa batas. So nakakadismaya na ganyan pala klase ng batas sa atin sa Pilipinas. Kahit apakan mo ang karapatan ng mga Pilipino, mga tao, basta ang believe mo na nandyan ang suspect, pwede mong silang guluhin, pwede mong okupahin ang kanilang mga bahay dahil lang sa isang believe mo na nandyan ang suspect. Hindi naman siguro tama, logic lang tayo mag-isip, hindi naman mali talaga. So ayun, nakakadismaya para sa panig ng QGC, nakakalungkot, nakakaawa. Hindi tayo naawa sa pastor nila, pero ito kasi ang history niyan. Yung kaso na yan is dismissed na. Na-dismiss na yung kaso na yan sa allegation. Na-dismiss na yan sa korte. Pero ayun, biglang binuhay dahil lang sa kakampi nilang mga Duterte. Ayun, biglang binuhay. So ngayon na biglang naging wanted si Kibuloy. So para sa akin, nakakadismaya. Parang hindi batas yung hinahabol natin, kundi maraming mga kuro-kuro. So mahirap intindihin. Pero given na yan na kung sakaling may kasalanan si Kibuloy, given na yan, hanapin mong isang tao sa ganyang klaseng paraan is mali na yan para sa akin. Kung totoong may belief ka na nandyan yung suspect, bakit umabot pa ng 13 days? Kung legit naman pala yung informant mo, yung belief mo. So isang araw lang yan paghukay, tapos na yan. Pero ang nangyari, umabot pa ng 13 days. So yun, napakinggan natin yung hearing at wala namang kwentang hearing dahil sa tingin ko wala namang patutunguhang maganda, walang magandang resulta. Ang naging resulta pa nga okay lang, patuloy pa rin ang pag-serve ng warrant kahit wala namang basihan na nandyan talaga yung suspect. Nagbase lang sila sa belief ng isang general. So anong asahan? Kung ako sa panig ng QGC, kung ako yung mga legal counsel nila, wag na tayong umatin sa hearing, wag nang umatin. Hayaan mo na yung gobyerno. Magdasal na lang kayo, gawin nyo na lang yung tama, hayaan nyo ng gobyerno. Nakakadismaya na. Pati si Senador Bato, inaasahan ng kakampi ng taga Davao is ayun, wala pa rin nagawa. So nakakalungkot. So ayun, mag-ingat na lang mga KGC sa mga kapulisan at ayun, mag-coordinate na lang sila. So ayun lang, salamat.